Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1301. Gayunpaman, ang magagandang himig ay mahirap makuha. Lalo na nitong mga nakaraang taon na matamlay ang merkado, mas mahirap itong makuha. Si Lee Bingyun ay nasa Spacetime Entertainment lamang sa maikling panahon, at naglabas na siya ng isang klasikong single. Bukod dito, mayroon siyang album na ilalabas. Hindi nakakagulat na naiingit si Bao Yu. Well, dahil umabot na sa ganito ang usapin ni Lee Bingyun, wala nang silbi ang pag-iisip tungkol dito. Ngayon lang kami makakaisip ng mga paraan para i-promote ang aming album. Pinunasan ng ahente ni Bao Yu ang kanyang ulo at sinabi, alam niya na sa pagkakataong ito, malamang na malugi sila. Ang maaari nilang gawin ngayon ay magsumikap upang mabawasan ang pagkawala. Tumango si Bao Yu. Gayunpaman, mas interesado siya sa Spacetime Entertainment, at mas naiinggit siya sa swerte ni Lee Bingyun. Kinabukasan, sa ilalim ng pagsasaayos ni Huang Feng, tinanggap ni Lee Bingyun ang isang eksklusibong panayam kay Shen Yan. Dapat malaman na ang solong performance ni Lee Bingyun kahapon ay napakaganda. Ngayon, maraming organisasyon ng media ang gustong makapanayam si Lee Bingyun. Gayunpaman, ibinigay pa rin ni Huang Feng ang pagkakataong ito kay Shen Yan at sa sarili niyang News for All. Hindi niya hahayaang samantalahin siya ng iba. Si Shen Yan ay nagkaroon na ng malalim na pangunawa kay Lee Bingyun, kaya pamilyar na pamilyar din siya sa sitwasyon ni Lee Bingyun. Sa kanya na namamahala sa pakikipanayam kay Lee Bingyun, si Huang Feng ay magiging napakagaan ng loob. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nang ahas na sadyang magtanong kay Lee Bingyun ng ilang mahihirap na tanong. Para kay Zhu Zaiyo, sinimulan na niyang subukang mag-record ng single. Dahil ang kanyang lakas sa pagkanta ay hindi kasing husay ni Lee Bingyun, hindi siya maaaring maging katulad ni Lee Bingyun sa nakaraan. Gayunpaman, mayroon din siyang talento. Kasabay ng pagsasanay kanina, mas mataas na ngayon ang antas ng kanyang pagkanta kaysa dati. Bagamat hindi niya ito magawa ng isang beses, natapos niya ang pag-record sa loob ng kalahating araw. Dahil sa word-of-mouth fermentation kahapon at sa kusang pag-promote ng ilang tagahanga at ordinaryong tao, ang nag-iisang Heartbeat ni Lee Bingyun ay lalo pang sumikat ngayon, na ikinagulat ng maraming tagaloob ng industriya. Matagal na nilang hindi nakikita ang ganoong sitwasyon. Maging ito ay online o offline, ito ay napakapopular. Bukod dito, sa lahat ng mga website ng musika, ang Tibok ng Puso ni Lee Bingyun ay nirerango sa tuktok. Tungkol naman sa 500,000 records na inakala ng maraming tao na imposible at naghihintay ng biro, 50,000 kopya ang naibenta sa loob lamang ng isang araw. At saka, walang promotion kahapon. Malamang, tataas ang bilang ngayon. Sa makatuwid, ngayon ay walang nag-alinlangan kung ang Spacetime Entertainment ay maaaring magbenta ng lahat ng 500,000 kopya. Sinimulan din ng ilang tagaloob ng industriya na muling suriin ang Spacetime Entertainment, isang kumpanyang kakabukas pa lang, ngunit ang unang trabaho nito ay sobrang nakakagulat. Maraming tao ang gustong malaman kung saan nanggaling ang kantang Heartbeat. Ang Spacetime Entertainment na ito ay may misteryosong kulay sa simula pa lang. Talagang nagawa nilang pumirma ng isang malaking bituin tulad ni Lee Bingyun sa maraming kakompetensya. Ilang bagay pa ba ang mayroon sila na hindi alam ng iba? Nagsama raw ang Spacetime Entertainment at si Direk Feng para gumawa ng pelikula. Ang pag-imbite kay Director Feng ay nagpakita rin na ang Spacetime Entertainment na ito ay hindi kasing simple ng iniisip ng mga tao noon. Bukod dito, mayroon silang ilang mga espesyal na kakayahan. Kung hindi nila inimbitahan si Director Feng. Sa makatuwid, sa mga benta ng single ni Lee Bingyun, Par-Ami. Nang Par-Ami ang nagsimulang maging interesado sa Spacetime Entertainment. Masasabing ang Spacetime Entertainment ay talagang pumasok sa larangan ng pananaw ng mga tao at hindi nakatawag pansin lamang dahil sa partisipasyon ni Lee Bingyun. Gayunpaman, sa oras na ito, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang tunay na boss ng Spacetime Entertainment ay umalis sa Jiangzhou, kasama sina Lee Bingyun at Zhu Zaiyo. Bumalik ulit silang tatlo sa set. Nagmamadali si Huang Feng na pumunta sa ibang bansa,
kaya gusto niyang tapusin ang paggawa ng pelikula sa lalong madaling panahon. Matapos harapin ang mga bagay sa Jiangzhou, hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaksaya ng oras doon. Siyempre, bago umalis si Huang Feng sa Jiangzhou, hiniling niya kay Tan Ying na pumunta muli sa kanyang villa. Sa pagkakataong ito, si Tan Ying ang naging kasintahan ni Huang Feng, kaya natural siyang mahiyain. Sa kabutihang palad, si Su Yamo at ang iba pa ay mabait pa rin sa kanya tulad ng dati. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam niya at lihim na nagpapasalamat kay Su Yamo at sa iba pa sa kanilang kabutihang loob. Napakabait ni Sister Yamo, sabi ni Zhu Zaiyo kay Huang Feng habang nasa daan. Kahit na si Su Yamo at Zhu Zaiyo ay matagal nang hindi magkakilala, si Su Yamo ay nagmamalasakit pa rin kay Zhu Zaiyo. Para siyang kapatid ni Zhu Zaiyo at wala ni Katie Ting na intensyon na aibuli siya. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang sa harap ni Huang Feng, kundi maging sa likuran niya. Walang sinabi si Su Yamo sa harap niya at isa pa sa likod niya. Oo, kaya ko kung nasaan ako ngayon dahil sa suporta ni Yamo, sabi ni Zhu Zaiyo, sabi ni Huang Feng. Ito ang kanyang taos-pusong mga salita. Kung hindi dahil sa kabutihang loob at pagmamahal ni Su Yamo sa kanya, wala siya kung nasaan siya ngayon. Hindi mo dapat pabayaan si Sister Yamo sa hinaharap. Kung hindi, kahit kami ay hindi makatiis, sabi ni Li Bingyan. Siyempre, hindi lang hindi ko pababayaan si Yamo, ngunit hindi ko rin pababayaan ang sinuman sa inyo, pangako ni Huang Feng. Okay, sabay na tumango sina Zhu Zaiyu at Li Bingyan. Alam nilang dalawa na si Huang Feng ay hindi ganoong uri ng tao. Kung hindi, hindi sila magiging loyal sa kanya, lalo na kapag alam nilang may iba siyang babae. Sa mundo ng demigods and semi-devils, nakilala ni Qiao Feng ang hari ng Liao Kingdom, si Yalu Hongji, nang nagkataon at naging sinumpaang kapatid. Pagkatapos noon, tinulungan niya si Yalu Hongji na alisin ang rebelyon ng mag-isa at iginawad ni Yalu Hongji ang titulong King Chu ng Liao Kingdom, ang hari ng Southern Courtyard. Dahil sa kahilingan ni Zhu Zaiyo bago siya mamatay, si Qiao Feng ang nag-aalaga sa nakababatang kapatid ni Zhu Zaiyo, si Zi. Sa makatuwid, si Zi ay naging prinsesa ng Liao Kingdom. Noong araw na iyon, nang lumabas sina Qiao Feng at Zi upang maglaro, nakilala nila ang hukbo ng Liao Kingdom na nangangaso ng damo at butil sa hangganan ng dinastiyang Song. Bagamat si Qiao Feng ay mamamayan na ngayon ng Liao, mayroon pa rin siyang magandang impresyon sa Song Dynasty sa kanyang puso. Sa makatuwid, gusto niyang palayain ang mga taong Song na nahuli ng hukbo ng kaharian ng Liao. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Qiao Feng ay ang isa sa mga taong ito ng kanta ay talagang gustong salakayin siya. Gayunpaman, ang martial arts ng kabilang partido ay malinaw na hindi kasing husay ng kanya, kaya natural na hindi nagtagumpay ang pagpatay. Pagkatapos ng interogasyon, nalaman ni Qiao Feng na ang taong gustong pumatay sa kanya ay tinatawag na Yu Tanji. Ang dahilan kung bakit gusto niya itong patayin ay dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama at tiyuhin. Ang dalawang taong ito ay kinubkob si Qiao Feng sa Joxian Manor at pinatay ni Qiao Feng. Matapos malaman ni Qiao Feng ang buong kwento, hinayaan niya si Yu Tanji. Gayunpaman, si Yu Tanji ay desidido sa paghihiganti. Nang makitang masyadong malaki ang agwat sa pagitan niya at ni Qiao Feng, at walang pag-asang makapaghiganti sa buhay na ito, gusto niyang magpakamatay. Gayunpaman, bago siya nagpakamatay, nakita niya ang muscle bone strengthening scripture na hindi sinasadyang napalampas ni Qiao Feng. Ang pagtuklas na ito ay nagpabago sa kanyang isip kaagad, at hindi na siya nagpakamatay. Kabanata 1302. Gayunpaman, nang magsanay na si Yu Tanji kay Yi Zhenjing at maghayganti kay Qiao Feng, nalaman niyang bumalik na ang mga sundalong Liao na kakaalis lang kasama si Qiao Feng. Ikaw Tanji, na ayaw mamatay, ay gustong tumakas, ngunit hindi pa rin siya makatakas sa pagtugis ng mga sundalong Liao. Nang muling magkamalay si Yu Tanji, nalaman niyang nasa selda na siya. Itim na itim ang paligid. Pare, Uncle, mamamatay na ako sa mga kamay ni Qiao Feng sa pagkakataong ito. Gusto kitang ipaghiganti, ngunit hindi ko kayang talunin si Qiao Feng. Ikaw Tanji ungol sa kanyang sarili sa kawalan ng pag-asa sa selda. Sa orihinal, pagkatapos na palayain ni Qiao Feng, nagkaroon siya ng ideya na magsanay ng martial arts at bumalik upang maghayganti kay Qiao Feng. Gayunpaman, bago siya makaalis,
nahuli siya ng mga sundalong liyaw na nakabalik. This time, nakaramdam siya ng desperada. Naramdaman niya na hindi siya pababayaan ni Qiao Feng, kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maghayganti. Nang nasa kawalan ng pag-asa si Yu Tanji, biglang bumukas ang pinto ng selda. Inilabas siya ng 2 sundalo. Sa isang marangyang bulwagan, nakita niya ang batang babae na kanina pa sumusunod kay Qiao Feng. Ang babaeng nagpatibok ng puso niya sa unang tingin. Sa wakas, hindi na napigilan ni Yu Tanji ang sarili at sinugod ang dalaga, gustong halikan ang mga paa nito. Gayunpaman, mabilis siyang napaatras ng mga sundalo at binugbog. Bakit ka nakatingin sa akin? Tanong ng dalaga. You're good looking. Gusto kitang tingnan, sabi ni Yu Tanji. How dare you? Binatukan siya ng dalaga. Ang batang babae, na medyo galit sa una, ay tumingin kay Yu Tanji na may interes sa kanyang mga mata. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na napaka-interesante mo. Gusto kong manatili ka sa tabi ko, ngunit hindi ko maaaring ipaalam sa aking bayaw. Ano ang dapat kong gawin? Sa sinabi niyang iyon ay tila nakaisip ng solusyon ang dalaga. Biglang napuno ng excitement ang mga mata niya. Hindi nagtagal, si Yu Tanji ay dinala at ibinalik muli sa selda. Doon, napilitan siyang magsuot ng bakal na helmet. Ang buong helmet ay nakatikip sa kanyang ulo, tanging ang kanyang mga mata, bibig, at ilong lamang ang nakalantad. Hindi makita ng mga tagalabas ang kanyang mukha. Ikaw Tanji nahimite sa sakit. Nang magising siya, nalaman niyang hindi na niya matanggal ang helmet. Pagkatapos noon ay muli siyang dinala sa dalaga. Hindi masama. Ngumiti ang dalaga kay Yu Tanji at sinabing, Hoy, alam mo ba kung bakit gusto kong suotin mo ito? I don't know. Please enlighten me, sabi ni Yu Tanji. You're so stupid. Hindi mo nga alam kung bakit kita niligtas. Galit na sabi ng dalaga. Pagkatapos, nilapitan niya si Yu Tanji at bamulong, gusto ka ng bayaw kung tadtad ng minced meat. Dapat alam mo, di ba? Siya ang pumatay sa tatay ko. Siyempre gusto niya siyang paalisan. Sabi mo Tanji, ang kanyang pagkamuhi kay Qiao Feng ay hindi nabawasan kahit kaunti. Let me tell you, that day, he pretended you go, and then caught you back. Kung hindi dahil sa akin, mabubuhay ka pa ba? Sabi ng dalaga, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, miss. Mabilis na lumuhad si Yu Tanji at nagpasalamat sa kanya. Forget it, forget it. Kailangan mo lang malaman sa puso mo. Sabi ng babae, oh, tama, bibigyan kita ng pangalan. Tai Cho, salamat, sa pagbibigay mo sa akin ng pangalang ito, miss. Nagpasalamat si Tanji sa kanya. Sa oras na ito, isang sundalo ang pumasok at nagsabi na ang Dashi Country ng Western Region ay nagpadala ng isang leon. Agad na naging interesado ang babae at dinala si Yu Tanji, na siya ring Tai Cho, upang makitang magkasama ang leon. Habang nakatingin sa leon, biglang gustong makita ng dalaga kung matigas ba ang helmet sa ulo ni Tai Cho. Kaya, hinayaan niyang ilagay ni Tai Cho ang kanyang ulo sa hola. Sa oras na ito, ang puso ni Yu Tanji ay ganap na napuno ng babaeng ito. Siya ang anino ng prinsesa ng Liao Country, Azi. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Kaya, kahit na ayaw at natatakot, lumakad pa rin siya sa gilid ng hola at ipinasok ang kanyang ulo. Ang leon ay hindi magalang at kinagat siya. Buti na lang matigas talaga ang helmet. Bagamat mabangis ang mga ngipin ng leon, hindi nito nagawang kumagat sa pamamagitan ng kanyang helmet. Sa oras na ito, dumating si Qiao Feng. Lumapit siya kay Azi. Nang makita ni Yu Tanji si Qiao Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Gusto niyang patayin kaagad si Qiao Feng. Gayunpaman, alam niya na ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng kay Qiao Feng. Hindi niya kayang patayin si Qiao Feng. Bukod dito, ang prinsesa ay patuloy na nagpaparamdam sa kanya na huwag ibigay ang sarili. Sa makatuwid, napigilan lamang ni Yu Tanji ang kanyang puot. Dahil sa helmet, hindi nakilala ni Qiao Feng si Tai Cho sa kanyang harapan. Siya si Yu Tanji na gustong pumatay sa kanya noon. Matapos magpakita ng pag-aalala si Qiao Feng sa pinsala ni Azi, umalis siya. Napakalungkot nitong si Azi dahil gusto niyang mas paglaruan siya ni Qiao Feng. Gayunpaman, palagi siyang tinatreto ni Qiao Feng na parang isang bata at hindi siya gustong makipaglaro sa kanya. Pagkaalis ni Qiao Feng, si Azi, nagalit,
ay humiling sa mga gwardya na hagupitan si Yu Tanji para mailabas ang kanyang galit. Actually, ayaw kitang matalo, pero napakasuway mo. Tuturuan lang kita ng leksyon, sabi ni Azi. Paano ako masuwayin? Tanong ni Yu Tanji. Masunurin siya kay Azi. Wala man lang suway. How dare you talk back to me? Galit na sabi ni Azi. No, no, no. Princess, basta masaya ka, matatalo mo ako kahit anong gusto mo. Nakita ni Yu Tanji na nagalit si Azi, kaya dali-dali niyang sinabi, may utang na loob ako sa iyo. Wala lang itong iilang latigo. Please, princess, the more the better. Yan ang sabi mo. The more the better. Sige, tutuperin ko ang wish mo. Nakangiting sabi ni Azi. Sa oras na ito, nagalit siya dahil hindi siya pinansin ni Qiao Feng, ngunit sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Si Taicho ay medyo mahusay sa paggawa ng mga tao na tulad niya. Mga bantay, bigyan ninyo siya ng 100 latigo. Huwag kayong titigil hanggat hindi ko sinasabing tumigil kayo. Sabi ni Azi. Oo, sagot ng mga guard. Sampal, sampal, sampal. Bakit wala kang sasabihin? Kung hindi ka pumayag, pwede mong sabihin sa akin. Hindi na kita matatalo, sabi ni Azi kay Yu Tanji. Prinsesa, handa akong bugbugin mo. Alam kong ginagawa mo ito para matupad ang hiling ko. Ako mismo ang humiling nitong latigo, sabi ni Yu Tanji habang siya ay sumisigaw. Medyo na si Azi sa sinabi ni Taicho. Tumingin siya saglit at nakatulog. Nakatanggap na ng utos ang guard noon hanggat hindi sinasabi ni Azi na huminto siya, hindi siya makakapigil. Kaya naman, kahit tulog si Azi, hindi siya tumigil sa paghagupit kay Yu Tanji. Kabanata 1303. Nang magising si Z, nakita niya na si Yu Tanji ay hindi gumagalaw sa lupa. She said to the guard, I just asked you to beat him, not kill him. Sinuri ng gwardya ang kalagayan ni Yu Tanji at sinabi kay Z, kamahalan, nahimete lang siya. Hindi siya patay. Forget it, forget it. Kalagkarin mo na lang siya. It's not fun at all, sabi ni Z na medyo hindi interesado. Oo, kamahalan. Kaya't kinaladkad ng mga gwardya si Yu Tanji na parang patay na aso. Pagkatapos noon, nakalimutan na ni Z si Yu Tanji. Sa kanyang puso, mayroon lamang Qiao Feng. Si Yu Tanji naman, laruan lang siya. Kung siya ay namatay, siya ay mamamatay, at kung siya ay nakalimutan tungkol sa kanya, siya ay makakalimutan tungkol sa kanya. Noon pa man ay gustong magsanay ni Azi ng dakilang sining ng huwagang, kaya sa araw na ito, pumunta siya sa labas at ginamit ang Greenwood Cauldron upang makaakit ng mga nakakalason na insekto. Ang ikinagulat niya ay nakita niya talaga doon si Taicho. Hindi pala patay si Taicho. Bukod dito, nakatakas siya mula sa selda ng bilangguan. This time, nagkataon na nandito siya. Gayunpaman, sa oras na ito, nahuli siya ng mga gwardya. Oh, so ganyan pala. After knowing the whole story, Z rolled her eyes and said, okay, you can go. He's my man. I want to keep him by my side. Ngunit, ang mga gwardya ay halatang nag-aalangan dahil si Yu Tanji ay isang mapanganib na tao. Nag-aalala silang iwan siya sa tabi ni Z. Pero ano, bakit hindi ka umaalis? Galit na sabi ni Z. Oo, nagmamadaling yumuko ang dalawang gwardya at umalis. Narinig na nila ang reputasyon ni Prinsesa Z. Marami siyang pakulo para pahirapan ang kanyang mga nasasakupan. Hindi siya magiging malambot ang puso. Pagkaalis ng dalawang gwardya, tumingkayad si Z sa tabi ni Yu Tanji at sinabing, Taicho, tingnan mo, niligtas kita ulit. Salamat, kamahalan. Salamat, kamahalan. Tuwang-tuwang sabi ni Yu Tanji. Ang isang dahilan ay dahil naligtas siya, at ang isa ay dahil nakita niyang muli ang prinsesa ng kanyang mga panaginip. Hindi maiwasang ma-excite siya. Naantala mo ang importante kong bagay. Biglang bulalas ni Z na parang may naisip sa mga oras na ito. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo pabalik sa Greenwood tripod. Prinsesa, tumawag si Tanji at saka sumunod kay Azi. Prinsesa, pumunta si Tanji sa tabi ng prinsesa at tumawag. Parang natakot si Azi. Napasigaw siya at mabilis na itinago sa likod niya ang Greenwood tripod. May magagawa ba ako para sa iyo? Tanong ni Tanji. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Tinapik ni Azi ang kanyang dibdib at sinabing,
Gayunpaman, nasa likod niya pa rin ang kabilang kamay niya, at hindi niya ito inalis. Ano yun? Gayunpaman, nakita pa rin ng matalas na mata na si Yutanji ang maliit na kaldero sa likod ni Z. Anong ibig mong sabihin? Halatang ayaw ni Z na malaman ng iba ang kanyang sikreto. Anong nakita mo? Prinsesa, nakita ko. Nakita kitang may hawak na kaldero ng insenso. Yutanji said, hayaan mo akong tulungan ka. Nakita mo, umikot ang mata ni Z at nagtanong. Oo, hindi itinanggi ni Tanji. Hinding-hindi siya magsisinungaling sa harap ni Z. Pakiramdam niya ay isang malaking kasalanan iyon. Okay, inilabas ni Z ang maliit na kaldero. Anyway, nakita na ito ni Yutanji. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang takutin si Yutanji. Kung sasabihin mo kahit kanino ang nakita mo, papatayin kita. No, no, no. Princess, sa totoo lang, wala akong nakita. Mabilis na ikanaway ni Yutanji ang kanyang kamay at sinabing, may nakita lang akong magandang babae sa tabi ko. Wala na akong ibang nakita. Ikaw ay isang napakamakinis na bata. Halatang nasiyahan si Aziz sa inasta ni Yutanji. Okay, pwede ka nang bumalik sa akin. Salamat, prinsesa. Tuwang-tuwang sinabi ni Yutanji, napakalaking kapalaran ko na manatili sa tabi mo. Sa oras na ito, nakalimutan ni Yutanji na nanumpa siya sa Diyos sa selda ng bilangguan na ipaghihiganti niya ang kanyang ama at tiyuhin. Nakalimutan na rin niya na kailangan niyang tumakas sa lugar na ito. Naisip niya lang na ang manatili sa tabi ni Z ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Sobrang nasiyahan si Z sa ugali ni Yutanji. Ngumiti siya at tumango. Pagkatapos, dinala niya si Yutanji pabalik sa princess residence. Nag-isip siya ng ibang gamit para kay Yutanji. Taicho, tingnan mo kung gaano ako kabait sa iyo. May nagpagawa ako ng bagong damit para sa iyo. Maganda ba sila? Iniabot ni Z ang isang bagong set ng damit kay Yutanji. Mukhang maganda sila. Nagpasalamat si Yutanji. Sa kanyang opinyon, ang kaunting kawang gawa mula kay Z ay isang malaking pabor. Natural na masaya siya. Well, come here. May ipapakita ako sa iyo. Sumenya si Z kay Yutanji. Sumunod si Yutanji sa kanya. Dinala ka ni Z si Tanji sa isang malaking palayok. Nasa loob nito ang mga nakal-alasong alupihan na nahuli niya kasama ang Greenwood Cauldron. Ngayon, may isang napakahalagang bagay na kailangan ko ng tulong mo. At saka, gagantimpalaan kita ng maganda, sabi ni Z. Prinsesa, hindi na kailangang magbanggit ng mga reward. Hayaan mo na lang ako. Yutanji waved his hand and said, mabuti, sabi ni Z na may kasiyahan. Ngayon, ipasok mo ang iyong kamay sa kaldero at hayaang sipsipin ng alupihan ang iyong dugo. Kung mas humihigop ito, mas mabuti. Hoy, hindi ka makagalaw. Kailangan mong hayaan itong sumipsip hanggang sa ito ay mapuno. Ito, ikaw Tanji ay medyo natakot at nag-aalangan. Ang malaking alupihan ay hindi isang ordinaryong bagay sa unang tingin. Natatakot siyang may mangyari sa kanya. Ano ito? Kumunot ang noo ni Z at sinabing, ayaw mo. Hindi, ito lang. Basta, ano lang. Hindi naman ganoon kalakas ang kamandag ng alupihan. Hindi ka mamamatay. Pero, sinabi mo lang sa akin na dadaan ka sa apoy at tubig para sa akin. Ngayon, hiniling ko lang na maglabas ka ng kaunting dugo, at ganito ka. Parang nagsinungaling ka lang sa akin, naiinip na sabi ni Z. Hindi, prinsesa. Nakita ni Yutanji na medyo nagalit si Z, kaya mabilis niyang sinabi, sige, gagawin ko. Nang inig si Tanji at ipinasok ang kamay sa kaldero, agad na kinagat ng alupihan ang kanyang daliri at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Ah, nagawa ko, ginawa ko. Nang makita ang masakit na hitsura ni Yutanji, si Z ay walang kahit kaunting simpatiya. Sa halip, natuwa siya dahil ipinakita ng kasalukuyang sitwasyon na matagumpay ang kanyang pagpino. May pag-asa para sa kanya na isagawa ang banal na kasanayan. Kung tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Yutanji, hindi niya ito inaalala. Hoy, ilagay mo yang alupihan sa kalderong ito. Mag-ingat ka, huwag mong patayin. Hinawakan ni Z ang Greenwood Cauldron at sinabi kay Yutanji. Kabanata 1304. Kaya naman, muli nilagay ni Yutanji ang kamay na kakalabas lang niya sa garapon. Inilabas niya ang alupihan at inilagay sa Greenwood Cauldron. Sa mga oras na ito, naging itim ang kanyang kamay dahil sa pagsipsip ng alupihan.
Sobrang sakit at nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, kumilos si Z na parang hindi niya ito nakita. Pagkatapos niyong Tanji ilagay ang alupihan sa Greenwood tripod, umalis siya dala ang Greenwood tripod na may masayang mukha at nagsimulang magsanay. Si Tanji naman, nakalimutan niya ang tungkol sa kanya at hindi man lang nag-alala. Sa oras na ito, ang lason ng alupihan ay pumasok sa halos lahat ng katawan ni Tanji. Agad siyang napasigaw. Taicho, anong problema mo, Taicho? Natakot si Z nang makita niya si Taicho na nahihirapan sa kwarto. Gayunpaman, wala pang oras si Tanji para sagutin ang kanyang tanong sa oras na ito. Siya ay nasa matinding sakit. May pumunta dito, sigaw ni Z. Maya-maya, may pumasok na. Dalawang gwardya mula sa labas at pinigilan si Tanji. Nagpumiglas si Tanji saglit, tapos biglang tumigil sa paggalaw. Sa oras na ito, lumapit si Z sa tabi ni Tanji at sinuri ang kanyang hininga. Nalaman niyang tuluyan ng huminto si Tanji sa paghinga. Patay na si Taicho. Patay na si Taicho ko. Bulalas ni Z. Prinsesa, dahil patay na siya, ilibing na natin siya, sabi ng isa sa mga tanod. Nang magsalita ang guard ay agad na naglabas ng galit si Z sa kanya. Ikaw pala, pinatay mo ang Taicho ko. Kailangan mong bayaran ang Taicho ko. Sabi ni Z habang sinusuntok at sinipa ang dalawang guard. Ang dalawang gwardya ay hindi nang ahas na lumaban at ibinaba ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, nagmumura na sila sa kanilang mga puso. Malinaw na si Z ang dahilan ng pagkamatay ni Cho Tai. Sa huli, sila ang dapat sisihin dito. Gayunpaman, si Z ang prinsesa, at sila ay mga ordinaryong gwardya lamang. Kaya naman, gaano man sila kawalang kasiyahan, hindi sila naglakas loob na ipakita ito. Matapos maglaro saglit, tumigil si Z at sinabing, kalimutan mo na. Ilibing na natin siya. Wala talagang nararamdaman si Z para kay Tanji. Itinuring niya lang siya bilang isang paboritong laruan. Bukod dito, paglalaruan niya ito. Ngayong biglang nawala ang larwang ito, natural na ayaw niyang bitawan ito. Oo, sagot ng dalawang gwardya, saka mabilis na binuhat ang katawan ni Tanji palabas ng bulwagan. Sobrang boring. Walang makikipaglaro sa akin in the future, medyo naiinip na sabi ni Z. Matapos ilipat ng dalawang gwardya ang katawan ni Tanji sa likod ng bundok, nakakita sila ng random na lugar para itapon ito. Maraming lobo doon. Habang lumilipas ang gabi, ang katawan ni Tanji ay kakainin ng mga lobo. Pagkatapos, hindi malalaman ng prinsesa na hindi nila inilibing ang katawan ni Tanji. Gayunpaman, hindi napansin ng dalawang gwardya na hindi nagtagal pagkaalis nila, biglang gumalaw muli si Tanji na dapat ay patay na at saka nagmulat ng mata. Sa oras na ito, marami pa ring lason sa kanyang katawan. Ang alupihan ay lubhang nakakalason. Hindi naman sa sinabi ni Z na hindi ito malakas. Sa makatuwid, kahit na si Tanji ay hindi nalason hanggang sa mamatay, siya ay hindi malayo sa kamatayan ngayon. Isa pa, wala masyadong parte ng katawan niya ang magagalaw niya. Sa oras na ito, nakita niya ang muscle bone strengthening scripture na nahulog mula sa kanyang katawan. Ang Sanskrit na muscle bone strengthening scripture ay nahulog sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Pinilit niyang buksan ang muscle bone strengthening scripture sa kanyang huling pagnanais na mabuhay. Alam niya ang Sanskrit, ngunit wala siyang oras para sanayin ito noon. Ngayon, ginagawa niya itong muscle bone strengthening scripture bilang kanyang huling dayami na nagel iligtas buhay. Hindi niya akalain na magiging ganito kasmooth ang proseso ng pagsasanay. Ikaw Tanji ay walang gaanong kung fu, at ang kanyang kakayahan ay hindi pambihira. Gayunpaman, ang kakaibang kung fu sa mundo ay tungkol sa pagkakataon at nagkataon lamang. Bukod dito, hindi siya masyadong demanding, kaya maayos niyang nasanay ang muscle bone strengthening scripture. Dapat malaman na ang banal na kasulatang ito ay pinag-aralan ng mga kilalang monghe ng Shaolin Temple sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin nila ito mamaster. Gayunpaman, nagawa niya itong isagawa sa pamamagitan ng pagkakataon at nagkataon. Tungkol naman sa muscle bone strengthening scripture na ito, bagamat hindi niya ito isinasabuhay sa mataas na antas, ganap na walang problema para sa kanya na i-detoxify ang lason sa kanyang katawan.
Hindi nagtagal, natuklasan niya na ang lason sa kanyang katawan ay pinatalsik mula sa kanyang katawan. Bukod dito, ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, ang unang bagay na pumasok sa isip ni Yutanji pagkatapos na tumaas ang kanyang panloob na puwersa ay hindi upang pabilisin ang kanyang paglilinang at pagkatapos ay maghiganti kay Qiaofeng pagkatapos niyang matutunan ang divine technique. Sa halip, gusto niyang mabilis na bumalik sa tirahan ng prinsesa at samahan si Azi. Prinsesa, hindi maganda. Buhay ang Taichou na iyon. Nang naiinip na si Azi, may pumasok na gwardya at gulat na gulat. Hindi niya maiwasang mataranta dahil siya mismo ang nagtapon kay Taichou gamit ang sariling mga kamay. Sa oras na iyon, talagang hindi na humihinga si Taichou. Ngayong muli siyang nabubuhay, natakot siya. Sa oras na ito, pumasok din si Yutanji kasama ang isa pang bantay. Nang makitang si Yutanji ay talagang hindi patay, agad na naging masaya si Azi. Taichou, alam kong hindi ka mamamatay. Pinalibutan ni Azi si Yutanji at masayang sinabi. Sa mga salita ng prinsesa, kahit mamatay si Taichou, handa siyang gawin iyon. Sabi mo Tanji, tuwang-tuwa si Azi. Noong una, naisip niya na dahil patay na si Taichou, makakahanap lang siya ng iba na tutulong sa kanya sa pagsasanay ng martial arts. Ngayong nakabalik na si Taichou, natural na hindi na niya kailangang maghanap ng iba. Kaya, kinuha ni Azi ang Greenwood Cauldron at dinala muli si Taichou sa ilang. Nang makita ni Yutanji na inilabas muli ni Azi ang maliit na kaldero, alam niya kung ano ang gagawin nito. Bakas sa mukha niya ang takot. Kung tutuusin, muntik na siyang mawala ng buhay dahil sa maliit na kalderong ito. Anong problema, Taichou? Ayaw mo ba, o natatakot ka? Sabi ni Azi nang makita ang pagbabago kay Taichou. No. Princess, don't worry. I'll be fine. Mabilis na sabi ni Tanji. Sa pagkakataong ito, nahuli ni Azi ang isang makamandag na gagamba gamit ang Greenwood Cauldron. Napuno agad ng saya ang mukha niya. Kinuha niya ang maliit na kaldero sa harap ni Taichou at sinabing, Taichou, ikaw na. Nag-alinlangan sandali si Tanji, ngunit ipinasok pa rin ang kanyang kamay sa maliit na kaldero. Agad na kinagat ng makamandag na gagamba ang kanyang kamay at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Sa bilis na nakikita ng mata, mabilis na naging kulay ube ang kanyang kamay at pagkatapos ay itim. Nang makita ni Azi ang pagbabago sa kamay ni Yutanji, puno ng saya ang kanyang mukha. Nangangahulugan ito na hindi siya malayo sa tagumpay. Okay. Nang makitang nakasipsip ng sapat na dugo ang gagamba, itinulak ni Azi si Yutanji palayo ng may kasiyahan. Kinuha niya ang Greenwood Cauldron sa gilid at nakalimutan muli ang tungkol kay Tanji. Sa pagkakataong ito, ang makamandag na gagamba ay mas malakas kaysa sa nakalalasong alupihan noong nakaraan. Nasasakta na naman si Tanji. Sa kabutihang palad, ang Yi Jingjing ay talagang isang banal na kasanayan. Muli itong tumulong sa pag-detox ng lason sa kanyang katawan. Kabanata 1305, Taichou, nakakamangha ka talaga. Napakalakas ng kamandag ng makamandag na gagamba na ito, pero magaling ka talaga. Hindi talaga kita pinalaki ng walang kabuluhan. Nang makitang maayos si Yutanji, masayang sinabi ni Zi, dahil kung hindi mamatay si Yutanji, palagi niyang matutulungan itong pakainin ang mga makamandag na nilalang na ito. May pag-asa para sa kanya na linangin ang mga banal na kasanayan. Ito ang lahat salamat sa iyo, prinsesa, sabi ni Yutanji. Okay, balik tayo ngayon, sabi ni Zi, sa hinaharap, ilalabas kita para maglaro araw-araw. Siyempre, ang tinutukoy ni Zi ay ang paghuli sa mga makamandag na nilalang na ito. Dahil hindi maaaring mamatay, si Taichou, kailangan niyang gamitin ito ng husto. Hanggat makasama kita, prinsesa, handa akong gawin ang lahat, sabi ni Yutanji. Makalipas ang ilang araw, sa tulong ni Yutanji, nakahuli si Zi ng maraming makamandag na nilalang. Matapos masipsap ang dugo ni Yutanji, ang mga makamandag na nilalang na iyon ay naging kayamanan para sa paglilinang ni Zi. Ikaw Tanji, sa kabilang banda, ay maayos dahil sa pagkakaroon ng muscle bone strengthening scripture. Sa araw na ito, muling dinala ni Zi si Yutanji sa ligaw.
Noong una, gusto nilang mahuli ang isang makamandag na ahas. Ngunit sa kalagitnaan, isang ice silkworm ang bumangga at pinalamig ang makamandag na ahas hanggang sa mamatay. Matapos makita ang ice silkworm na ito, tuwang-tuwa si Z. Ito ay isang mas mahusay na kayamanan kaysa sa makamandag na ahas. Kapag nakuha na niya ito, tataas ang kanyang kakayahan. Sa makatuwid, hiniling ni Z kay Yu Tanji na hulihin ang ice silkworm na nakatakas. Ikaw Tanji, hindi binaygo si Z. Nahuli niya ang ice silkworm mula sa paanan ng Shaolin Temple. Natural na tuwang-tuwa si Z. Taicho, it's your turn, sabi ni Z kay Yu Tanji pagkatapos hayaan siyang ilagay ang ice silkworm sa Greenwood Cauldron. Prinsesa, huwag mong sabihin gusto mo ako, sabi ni Yu Tanji na may halong takot. Dati, nakita niya ng sarili niyang mga mata ang kapangyarihan nitong ice silkworm. Walang kapantay ang mga nilalang na iyon na napakalason. Nang hawakan nila ito, lahat sila ay nagyelo. Kung ipinasok niya ang kanyang kamay, tiyak na hindi niya matatakasan ang ganoong kapalaran. Taicho, sabi ko ipasok mo ang kamay mo, sabi ni Z kay Yu Tanji. Tiningnan ni Yu Tanji si Z nang magiliw at sinabing, Prinsesa, kapag nilinang mo ang mga banal na kasanayan, mangyaring huwag kalimutan na ang pangalan ko ay ikaw Tanji. Hindi ako si Iron Chu. Panipi, alam mo Tanji na hindi siya makakaligtas kung ilalagay niya ang kanyang kamay sa oras na ito. Kaya naman, ayaw niyang makalimutan siya ng prinsesa pagkatapos niyang mamatay. Good, good, good. Your name is Yu Tanji. You are my most loyal servant, sabi ni Z habang tinatapik ang ulo ni Yu Tanji. Lingkod, bulong ni Yu Tanji sa sarili. Oo, pagkatapos kong mamatay, ako rin ang magiging pinakatapat na lingkod ng prinsesa. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-daang naglakad si Yu Tanji patungo sa banga ng lupa. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay sa Greenwood Cauldron. Gayunpaman, bago niya iunat ang kanyang kamay, pinaganya niya ang body metamorphosis scripture, umaasa na ang banal na kasanayan ay makakatulong sa kanya na maiwasan ang kamatayan. Gayunpaman, ang ice silkworm ay talagang malakas. Sa sandaling ipinasok ni Yu Tanji ang kanyang kamay at nakagat, nagsimulang nanlamig ang kanyang buong katawan. Simula sa kamay niya ay kumalat ito sa buong katawan niya. Di nagtagal, naging yelo siya. Gayunpaman, walang pakialam si Z sa kanya. Matapos makitang puno na ang ice silkworm, itinulak niya si Yu Tanji palayo. Pagkatapos, kinuha niya ang Greenwood Cauldron at nagsimulang magtanim. Para naman kay Yu Tanji, itinulak siya nito sa lupa. Siya ay ganap na naninigas, ngunit hindi niya napansin. Hanggang sa matapos siyang magtanim ay nakita ni Z si Yu Tanji na hindi gumagalaw sa lupa. Siya ay nagpapanatili ng isang poster sa lahat ng oras na ito. Mabilis siyang pumunta sa harap para tingnan siya. Paano siya naging taong yelo? Tumingin si Z kay Yu Tanji at sinabing. Parang ngayon lang niya napansin ang pagiging abnormal ni Yu Tanji sa mga oras na ito. May dumating na mabilis. May pumasok na 2 guard. Sabi ni Z, tingnan mo. Patay na ba siya? Tumingin ang 2 gwardya kay Yu Tanji at sinabing, Prinsesa, siya ay nagyelo. Walang negel iligtas sa kanya. Umupo si Z sa tabi ni Yu Tanji at malungkot na sinabi, Taicho, patay ka na talaga. Huwag kang mag-alala, aalalahanan kita. Ang pangalan mo ay Yu Tanji. Isa kang mabuting lingkod. Tapos, nung tumayo si Z, nawala yung lungkot sa mukha niya. Sinabi niya sa 2 gwardya, kayong dalawa, humanap kayo ng lugar na may magagandang tanawin at ilibing siya. Maglagay din ng karatula na nagsasabing, Halaibangan ninyo Tanji, ang lingkod ng Commandery Prinsesa ng Duanfu Palace. Gawin mo itong mabuti para sa akin. Oo, Prinsesa. Ikinulong ng 2 gwardya ang kanilang mga kamay at sinabing. Kaagad, ang katawan ni Yu Tanji ay dinala ng 2 gwardya. Umupo si Z sa upuan na may malungkot na mukha at bamulong sa sarili. Damn it, ngayon ay wala nang makipaglaro sa akin. I'm so nakakaawa. Sa kabilang banda, matapos ilipat ng 2 gwardya ang katawan ni Yu Tanji, hindi na nila ito inilibing ayon sa kahilingan ni Z. Sa halip, itinapon nila ito sa batis sa likod ng bundok at saka tumalikod para umalis. Nang gamulong pababa ang katawan ni Yu Tanji mula sa itaas, nahulog ang librong ni Jinjing sa kanyang mga braso. Gayunpaman, walang nakapansin nito.
Matapos mahulog ang katawan ni Yutanji sa batis, lumutang ito pababa ng agos. Napukaw ng malamig na tubig, talagang nabuhay muli si Yutanji at nahirapang umakyat sa mesa. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, nawala ang aklat ni Yi Jinjing. Sa parehong lugar, isa pang bagay ang lumitaw. Isa rin itong booklet, ngunit hindi na ito si Yi Jinjing. Ikaw Tanji, na nagpupumilit umakyat sa pampang, ay yamakap sa kanyang mga bisig, ngunit hindi niya nakita ang Yi Jinjing. Nagmamadali niyang hinanap ang buong katawan, ngunit hindi pa rin niya ito makita. Baka inalis ng dalawang gwardya, o baka nawala sa daan. Buti na lang kabisado ko na lahat ng laman. Panipi, tumigil si Yutanji sa paghahanap kay Yi Jinjing habang nagsasalita siya. Mabilis siyang umasa sa nilalaman ng kanyang alaala upang linangin. Ipinagpatuloy niya ang paglabas ng lason sa kanyang katawan at pinapawi ang lamig sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, bumalik siya sa normal. Sinundan niya ang orihinal na landas pabalik, gustong hanapin si Yi Jinjing. Gayunpaman, halatang wala siyang nahanap. Bagamat may nakita siyang parang booklet sa pagbabalik, hindi yun ang Yi Jinjing. Bahagya niyang binaliktad iyon at napagtantong hindi niya nakilala ang mga salita sa loob, kaya bigla niya itong itinapon. Naanod din ang booklet kasabay ng agos ng tubig. Hindi nagtagal, nabasa ito sa ilog. Matapos maghanap ng ilang sandali at hindi mahanap si Yi Jinjing, sumuko si Yutanji. Anyway, naalala na niya ang laman. Hindi gaanong nakaapekto sa kanya kung mayroon man siyang sekretong libro o wala. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi kaagad bumalik si Yutanji para hanapin si Z, dahil nadatnan niya ang pagtitipon ng Beggars Gang. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari. Si Z, sa kabilang banda, ay natural na hindi alam na si Yutanji ay muling nabuhay. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Anyway, alipin lang niya si Yutanji. Isa lang siyang laruan. Wala siyang masyadong pakialam sa kanya. Kabanata 1306, si Huang Feng, Zhu Zaiyo, at Li Bingyan ay nanatili sa set ng halos kalahating buwan. Sa panahong ito, sina Huang Feng at Li Bingyan ay kumukuha ng pelikula habang si Zhu Zaiyo ay nagmamasid at natuto. Dahil ang relasyon ni Huang Feng at Li Bingyan ay gumawa ng isang tagumpay, at silang dalawa ay gumaganap bilang mag-asawa sa pelikula, ang taset na pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa ay patuloy na tumaas. Sa proseso ng paggawa ng pelikula, hindi na kailangang kumilos. As long as they acted as himself, they would be able to portray that feeling. Sa makatuwid, ang proseso ng paggawa ng pelikula sa pagitan nilang dalawa ay napaka-smooth, at ang bilang ng mga nang ay napakakaunti. Tungkol naman sa matalik na eksena ni Huang Feng at Li Bingyan sa pelikula, sa pagkakataong ito, hindi pinahintulutan ni Li Bingyan ang isang stunt double act. Sa halip, siya mismo ang gumawa nito. Bukod dito, ang pakiramdam ng pag-arte ay mas mahusay kaysa sa isang stunt double. Walang kahit katiting na awkwardness o kahihiyan silang dalawa, at swabe ang naging eksena sa isang take. Maging si Director Feng ay nagulat. Sa orihinal, hindi mababa ang kakayahan ni Huang Feng at Li Bingyan sa pag-arte. Ngayong maayos na silang nagtulungan sa isa't isa, mas tumaas pa ang antas ng pagganap. Kung hindi dahil sa mahigpit na pangangailangan ni Director Feng at nagsusumikap para sa pagiging perpekto, matagal nang natapos ang mga eksena ni Huang Feng at Li Bingyan. Gayunpaman, makalipas ang halos kalahating buwan, natapos na ang mga eksena nilang dalawa. Sa buong pelikula, may mga supporting scenes lang at ilang eksenang hindi nasiyahan si Direk Feng na kailangang i-reshoot. Gayunpaman, anuman ang mangyari, wala itong kinalaman kay Huang Feng at sa dalawa pa. Ang buong pelikula ay tumagal ng mas kaunting oras kaysa sa inaasahan ni Director Feng, at ito ay dahil pinalitan niya si Huang Feng sa kalagitnaan. Sa proseso ng paggawa ng pelikula, nalaman din ni Direk Feng at Huang Feng na ang isa pang lokal na direktor, si Director Zhang, ay nag-film din ng isang pelikula. Napakalaki lang ng bilog ng direktor. Nakarinig din si Direk Feng ng mga chismis na si Director Zhang ay magpe-file ng isang pelikula sa malapit na hinaharap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sabay na ipapalabas ang kanilang mga bagong pelikula. Ang mas hindi inaasahan ay ang male lead sa bagong pelikula ni Director Zhang ay ang batang lalaking idolo na pinalitan niya. Dahil dito, nakakuha na ng maraming atensyon ang dalawang pelikula bago pa man ito ipalabas.
Nakatawag din ito ng maraming atensyon mula sa mga mamamahayag at madla. Lumikha din ito ng maraming buzz. Kung ito man ay ang direktang banggaan ng dalawang kilalang direktor, ang kontrobersya ng kapalit ni Director Feng, o si Direktor Zhang gamit ang aktor na pinalitan ni Direktor Feng, ito ay isang napakakapansin-pansing paksa. Bilang karagdagan, sa panahong ito, ang single ni Lee Bindian, Heartbeat, ay sumikat sa katanyagan, na ginagawang kilala sa publiko ang Spacetime Entertainment. Ang pelikula ni Direk Feng ay pinondohan ng Spacetime Entertainment, kaya natural, mas nakaakit ito ng pansin. Gustong makita ng mga tao kung gagawa muli ng mahiwagang eksena ang Spacetime Entertainment. Ang bagong single ni Lee Bindian, mula sa unang araw na ito ay ipinalabas, napakaganda ng mga resulta. Pagkatapos nito, sa pag-promote ng Spacetime Entertainment at sa kusang pag-promote ng mga netizens, ang katanyagan nito ay patuloy na tumaas, na iniwan si Bao Yu, na pinakawalan sa parehong araw sa kanya, sa alikabok. Sa wala pang kalahating buwan, ang bilang ng mga binabayarang online na pag-download ay umabot na sa 1 milyon, at ito ay tumataas pa rin. Tungkol naman sa physical record na hinihintay ng maraming tao, lampas din ito sa inaasahan ng lahat. Napakaganda ng mga resulta. Sa kalahating buwan, nakabenta ito ng halos 400,000 kopya. Bagamat hindi ito kasing ganda ng mga figure online, sa larangan ng physical records, maraming taon na ang nakalipas mula nang makita ang ganoong eksena. Ang resultang ito, kahit mahigit 1 dekada na ang nakalipas, ay napakaganda. Bukod dito, ito lamang ang mga domestic na resulta. Ang mga resulta sa ibang bansa ay hindi pa nakalkula, kaya nagkaroon ng pagkaantala. Gayunpaman, ang mga paunang resulta ay napakahusay. Ang ganitong resulta ay hindi inaasahan ng labas ng mundo, maging ni Lee Bindian mismo at ng iba pang mga tao sa Spacetime Entertainment. Medyo masyadong maganda ang resultang ito. Sa loob ng 2 araw, ilalabas na ang bagong album ni Lee Bindian. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng maraming promosyon ng Spacetime Entertainment. Bukod dito, dahil sa dating single ni Lee Bindian, inaabangan ng outside world ang bagong album ni Lee Bindian. Gusto nilang lahat na makita kung ang bagong album ni Lee Bindian ay magugulat sa kanila sa pagkakataong ito. Sa araw na ito, pagkatapos ipagdiwang ang pagkumpleto ng kanyang mga eksena, orihinal na nais ni Huang Feng na samahan sina Lee Bindian at Zhu Ziyu pauwi. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bai Xiaoro. Sinabi niya na ang iba pang miyembro ng kanyang koponan ay nagkakaproblema sa ibang bansa, kaya humingi sila ng tulong sa China. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay parehong miyembro ng koponan, kaya natural na sila ang mga unang kandidato para sa suporta. Bindian, Ziyu, pasensya na. Kailangan ninyong bumalik ng mag-isa sa pagkakataong ito, sabi ni Huang Feng kina Lee Bindian at Zhu Ziyu. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang bagong album ni Lee Bindian ang ipapalabas, ngunit ang bagong single ni Zhu Ziyu ay ipapalabas din. Para sa kanilang dalawa, ito ay isang malaking bagay. Noong una, gustong samahan sila ni Huang Feng, ngunit ngayong mayroon na siyang bagong gawain, hindi na niya sila maaaring samahan. Okay lang, mareresolba natin ang mga problema natin dito. Pero ikaw, kailangan mong mag-ingat sa pag-a-abroad mo this time, may pag-aalalang sabi ni Lee Bindian. Oo, Huang Feng, hindi ka nag-iisa ngayon. Hindi kami mabubuhay nang wala ka, sabi ni Zhu Ziyu na may pag-aalala. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. This is the real world, not other spaces. Iisa lang ang buhay mo, kaya kailangan mong mag-ingat. Sa opinyon ni Lee Bindian at Zhu Ziyu, ang kanilang mga problema ay walang halaga. Kahit na magulo sila, maaari lang silang magsimula muli. Gayunpaman, iba ang problema ni Huang Feng. Napakadelikado noon. Bagamat alam na nila ngayon na pambihira ang kakayahan ni Huang Feng, nakaramdam pa rin sila ng pag-aalala. Natatakot silang may mangyari na hindi inaasahan. Don't worry, I will be fine. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Naniniwala siya na sa kanyang kakayahan ngayon, hanggat siya ay maingat, hindi magkakaroon ng labis na panganib. Sige, ingat ka. Nag-aatubili sina Lee Bindian at Zhu Ziyu na nagpaalam kay Huang Feng. Matapos paalisan ni Huang Feng sina Lee Bindian at Zhu Ziyu, hindi nagtagal ay nanalo siya kay Bai Xiaoro. Nang tawagan niya si Huang Feng, papunta na si Bai Xiaoro.
Sa oras na ito, kada dating lang niya. Ano ang sitwasyon doon? Tanong ni Huang Feng. Sa totoo lang, wala siyang masyadong alam tungkol sa iba pang miyembro ng team ni Bai Xiaoro. Anong uri ng misyon ang kanilang isinasagawa sa ibang bansa? Mag-usap tayo sa daan, sabi ni Bai Xiaoro na may mabigat na ekspresyon. Halatang wala siya sa magandang mood. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay mga miyembro ng kanyang koponan. Ngayong nasa panganib na sila, natural na nag-aalala siya. Okay, si Huang Feng ang nagmaneho at dumiretso ang dalawa sa airport. Sa daan, ipinakilala rin ni Li Bindian ang misyon ng mga miyembro ng dayuhang koponan at ang pinakabagong sitwasyon kay Huang Feng. Kabanata 1307. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Bai Xiaoro, naunawaan din ni Huang Feng ang misyon na ginagawa ng iba pang miyembro ng koponan at ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga miyembro ng pangkat ni Bai Xiaoro ay malapit na ngayon sa isang partikular na bansa sa Afrika. Ang kanilang misyon ay dahil natuklasan ng lokal na pamahalaan ng isang bihirang mineral na ugat. Ang gobyernong ito ay may magandang relasyon sa China, at ang bihirang metal na ito ay isa ring mahalagang material para sa paggawa ng aerospace at sasakyang panghimpapawid. Ang metal na ito ay napakabihirang sa China, kaya natural, umaasa silang mag-import ng ilan mula dito. Gayunpaman, ang bansang ito ngayon ay napakagulo. Bukod sa gobyerno, mayroon ding pag-iral ng hukbong rebelde. Bukod dito, may mga anino din ng ibang bansa sa likod nila. Kaya naman, napakahirap para sa lokal na pamahalaan na ligtas na minahin ang mineral na ugat. Kaya naman nagpadala ang bansa ng mga tao para tumulong. Kung tutuusin, hindi lamang ang bansa ang may metal na kailangan ng bansa, kundi ang lokal na pamahalaan ay tapat din sa bansa, kaya tiyak na kailangan nilang tumulong. Sa simula, ordinaryong tropa lang ang ipinadala nila, ngunit kalaunan ay nalaman nilang hindi ordinaryo ang sitwasyon doon, kaya naglipat sila ng isang team mula sa National Security Bureau. Ito ang koponan kung saan kasama si Li Bindian. Gayunpaman, si Li Bindian ay nanatili sa bansang mag-isa, responsable para sa komunikasyon at paghawak ng ilang problema sa logistic. Sa pagkakataong ito, nagkaproblema ang mga miyembro ng pangkat. Ang mga taga-suporta ng rebelding hukbo ay tila pinalakas ang kanilang mga puwersa at nagdala ng ilang mga eksperto. Kaya naman, agad na naramdaman ng mga miyembro ng koponan ang pagtaas ng presyon. Kamakailan, may 2 o 3 tao ang nasugatan. Kaya naman humingi sila ng tulong sa bansa. Sa mga kalaban na ito, may ilang matandang kakilala, sabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. WHO. Tanong ni Huang Feng, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang puso at sinabing, Red Hat. Oo, sila na. Sinabi ni Bai Xiaoro, gayunpaman, ang bagay na ito ay mas nakakagulo dahil, bilang karagdagan sa mga taong Red Hat, mayroong ilang mga tao mula sa ibang mga bansa. Ang mga bansang ito ay malinaw na ayaw na ang ating bansa ay makakuha ng isang lugar doon at makakuha ng karapatang magsalita. Tumango si Huang Feng. Napakakomplikado ng laro sa pagitan ng malalaking bansa at marami ring aspeto. Na-encounter na rin niya ang mga ganoong sitwasyon sa ibang mga espasyo, kaya hindi na siya nagulat. Ang mga miyembro ng National Security Bureau ay maaaring magpatuloy sa nakaraang sitwasyon. Ngayon, pinalakas ng kabilang panig ang kanilang puwersa, kaya natural nilang naramdaman ang pressure. Hindi ito nakakagulat. Hindi ko inaasahan na kailangan nating makipag-away muli sa kanila sa lalong madaling panahon, sabi ni Huang Feng. Oo, tumango si Bai Xiaoro. Bagamat alam niyang napakalakas ni Huang Feng, maraming bansa ang nasa likod ng hukbong rebelde. Kaya naman napakabigat pa rin ng puso niya. Ang bagay na ito ay malinaw na hindi karaniwan. Kahit na sinusundan sila ni Huang Feng, hindi siya lubusang makapagpahinga. Huwag kang mag-alala, nandito ako, sabi ni Huang Feng. Tumango si Bai Xiaoro. Pagkarating ng dalawa sa airport, matagumpay silang nakasakay sa eroplano. Gayunpaman, walang direktang ruta ng paglipad sa Afrika, kaya maaari lamang silang pumunta sa ibang bansa at pagkatapos ay magmaneho doon. Sa kabutihang palad, ang paglalakbay ay medyo maayos. Si Huang Feng at Li Bindian ay gumugol ng isang araw at sa wakas ay nakarating sa hangganan ng bansang iyon. Nakipag-ugnayan din agad si Li Bindian sa kanyang mga miyembro ng koponan. Gayunpaman, ang sitwasyon doon ay tila naging mas seryoso.
Ngayon lang, naglunsad ng counterattack ang rebelding hukbo at pinalayas ang mga puwersa ng gobyerno. Ang ating mga tao ay dumanas din ng mga casualty, sabi ni Bai Xiaoro. Sabi ni Bai Xiaoro, mga ordinaryong sundalo lamang ang isinakripisyo. Gayunpaman, nasugatan din ang mga miyembro ng National Security Agency. Nasaan sila ngayon? Sabi ni Huang Feng habang nagmamaneho ng sasakyan. Ang sasakyang minamaneho niya ay ang Uma Hover na sports car. Gayunpaman, ang plaka ng sasakyan ay tinanggal niya. Kasabay nito, nag-disguise din siya sa hitsura ng sasakyan para hindi makilala ng mga taong may masamang intensyon. Dati, kung hindi dahil sa takot na ma-detect sila ng natural na radar, at dahil araw pa, diretsyong lumipad si Huang Feng. Makakatipid ito ng maraming oras kumpara sa kanila. Dito, itinuro ni Bai Xiaoro ang mapa at sinabi, napaka-atres pa rin ng bansang ito, kaya wala man lang isang detalyadong mapa. Tinatayang lokasyon lang ang alam nila. Tumingin si Huang Feng sa mapa at tumango. Pagkatapos noon, inapakan niya ang accelerator at muling bumilis ang sasakyan. Dadada, nang malapit na sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa destinasyon, narinig nila ang tunog ng mga baril at kanyan. Halos gabi na, ngunit sa lugar na ito, nakikita pa rin nila ang sitwasyon ng labanan anumang oras. Umupo ka ng mahigpit. Pagkatapos sabihin ni Huang Feng kay Bai Xiaoro, binilisan niya ulit ang takbo. Binalak niyang direktang sumugod sa larangan ng digmaan. Sa kakayahan ng sasakyan na hindi tinatablan ng bala, hindi nag-alala si Huang Feng sa kanilang kaligtasan. Hindi alam ng dalawang panig na nasa crossfire kung kanino ang kotseng ito na biglang sumulpot. Sa makatuwid, pagkatapos makita ang kotse na ito, ang magkabilang panig ay naglunsad ng mga pag-atake dito. Patuloy na tinatamaan ng mga bala ang panlabas na shell ng kotse, na gumagawa ng mga kaluskos na tunog. Gayunpaman, wala ni isang bala ang tumagos sa sasakyan. Kahit ang mga gulong ay hindi nasira. Unggoy, nandito na tayo. Ito ay isang blue na sports car. Huminto muna ang mga tao doon. Tinawag ni Bai Xiaoro ang kanyang mga miyembro ng koponan. Pagkatapos, napagtanto ni Huang Feng at ng iba pa na ang firepower ng gobyerno ay biglang tumigil. Tanging ang rebelding hukbo pa rin ang umaatake sa kanila. Gayunpaman, ang dami ng firepower na ito ay hindi sapat para kay Huang Feng. Ito ay isang medyo atrasadong bansa, at ang kanilang mga armas ay hindi masyadong advanced. Sa makatuwid, imposible para sa kanila na magdulot ng labis na banta kay Huang Feng at sa iba pa. Hindi nagtagal, pumasok si Huang Feng at ang iba pa sa lugar na kontrolado ng gobyerno at huminto sa harap ng isang mataas na gusali. Doon, nakita ni Huang Feng ang ilang tao na naghihintay sa pintuan. Team leader, nandito ka na. Nakita ng isa sa mga tao si Bai Xiaoro at binati siya. Tumango si Bai Xiaoro at sinabing, ito si Huang Feng. Kasama rin siya sa team namin. Sinabi ko na sa iyo noon. Hello, sabi ni Huang Feng. Hello, I'm Hao Liang. You can call me Monkey. Tumingin ang taong iyon kay Huang Feng at pagkatapos ay sumagot. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas kritikal, kaya hindi niya nilayo na maging magalang kay Huang Feng. Habang naglalakad ang grupo ng mga tao, ipinakilala ni Monkey ang sitwasyon kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Sa mga tao ngayon, maliban kay Monkey, ang iba ay pawang mga opisyal ng militar sa pangkat na ito. May mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga sundalong Tsino. Gayunpaman, ang kanilang pagkakakilanlan dito ay hindi mga opisyal ng militar kundi mga mersenaryo. Ito ay pareho para sa rebelding hukbo sa tapat. Sinusubukan lang ng lahat na takpan ang kanilang mga track. Sa totoo lang, alam ng lahat ang aktwal na sitwasyon. Kabanata 1308. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Monkey, parehong naunawaan ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi optimistiko. Sa panig ng National Security Agency, mayroon ng 4 na tao ang nasugatan. Bagamat hindi nanganganib ang kanilang buhay, seryoso itong nakaapekto sa kanilang mga aksyon. Para naman sa mga ordinaryong sundalo, mas malala ang mga nasawi. Ito ay higit sa lahat dahil ang lakas ng rebelding hukbo sa kabilang panig ay biglang tumaas. Maraming malalakas na tao sa kanila. Maging ito ay ang paglusot ng maliliit na grupo o ang frontal firepower, ang kanilang lakas ay tumaas ng malaki.
Hulaan ni Unggoy na dumami rin ang mga rebelding hukbo sa kabilang panig ng mga miyembro ng mga organisasyong katulad ng National Security Agency mula sa iba't ibang bansa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pambihirang mineral na ugat ay nasamsam ng rebelding hukbo. Kahit na ang mga puwersa ng gobyerno ay nag-organisa ng ilang mga operasyon, at ang mga miyembro ng National Security Agency ay sumali din, wala pa ring paraan upang mabawi ang kontrol sa mineral na ugat. Karamihan sa mga pinsalang natamo nila ay sanhi rin ng operasyong ito. Kilala mo ba kung sino ang mga matandang kalaban sa kabila? Tanong ni Bai Xiaoro. Hindi na siya nagulat na may mga taong katulad nila sa kabila. Kung maaari silang lumitaw dito, kung gayon ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay maaaring lumitaw din dito. Masasabi lamang na ang mineral na ugat na ito at ang soberanya ng bansang ito ay hindi lamang tina-target ng China. Malinaw na gusto ng ibang mga bansa ang isang piraso ng pie, o sadyang ayaw nilang makita ang pagtaas ng lakas ng China. Hindi tulad ng hindi nila na-encounter ang ganoong sitwasyon noon. Kung hindi, wala silang maliit na grupo na partikular na namamahala sa mga usaping panlabas. Alam na natin na mayroong Red Hat, Delta Force, Black Gun Organization, Lone Wolf Mercenary Group, at iba pa, sabi ni Unggoy. Ilan sa mga organisasyong binanggit niya ay mula sa mga bansang kanluranin, at ang ilan ay mga mersenaryong grupo na kanilang nakalaban noon. Medyo marami sila, sabi ni Bai Xiaoro. Sabi ni Bai Xiaoro, gayunpaman, ang kanyang kalooban ay hindi nakaka-relax. Ang alinman sa mga organisasyong ito ay magiging napakahirap pakitunguhan. Sa huli, biglang dumating ang kabilang partido. Ang bagay na ito ay talagang mahirap. Sa oras na ito, isang sundalo ang pumasok at nagsumbong sa opisyal. Nagsalita siya sa lokal na wika. Hindi maintindihan ni Bai Xiaoro at ng iba pa, ngunit naiintindihan ni Huang Feng. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong nangyari? Tanong ni Bai Xiaoro matapos makita ang reaksyon ni Huang Feng. Binigyan pa rin niya ng pansin ang mungkahi ni Huang Feng, hindi lamang dahil lalaki niya si Huang Feng, kundi dahil napakalakas din ng lakas ni Huang Feng. Dapat pahalagahan ang ganyang eksperto. Hindi maganda ang sitwasyon. Ilang mga geologist ang nahuli at pabalik na. Sa mga geologist na ito, may mga tao mula sa ating bansa. Sinabi sa kanya ni Huang Feng ang narinig niyang balita. Kasabay nito, kumunat ang mga kilay ni Bai Xiaoro. Oo nga, pagkatapos marinig ng lokal na opisyal ng militar ang ulat, galit niyang pinagsabihan ang kanyang mga nasasakupan. Dapat malaman na sa isang bansang tulad nila, ang bawat siyentipiko ay napakahalaga, lalo na dahil ang kanilang bansa ay maraming mineral na ugat. Ang kanilang pangunahing ekonomiya ay umaasa sa pag-unlad ng pagmimina, kaya ang isang geologist ay mas mahalaga. Nang malaman niyang mawawala na ang mineral na ugat, inayos na niya ng maaga ang pag-alis ng mga siyentipiko. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang convoy na may ilang mga geologist ay ninakawan sa daan. Paanong hindi siya maiinis? Nang maunawaan ni Bai Xiaoro ang sitwasyon mula kay Huang Feng, sinabi rin ng opisyal ang balitang natanggap niya kay Bai Xiaoro at sa iba pa. Oo naman, walang pinagkaiba sa sinabi ni Huang Feng. Pagkatapos magsalita ng opisyal, umaasa siyang si Bai Xiaoro at ang iba pa ay makapag-organisa ng rescue. Ang ganitong uri ng gawaing pagsadya ay karaniwang pinakamahusay na isinasagawa ng isang maliit na pangkat. Nakita rin ng opisyal ang lakas ng mga miyembro ng National Security Agency noon. Hindi bababasa, sila ay mas malakas kaysa sa mga espesyal na puwersa sa kanilang panig. Hindi tumanggi si Bai Xiaoro. Kahit na hindi sila hilingin ng opisyal na kumilos siya. Dahil sa mga taong iyon, may mga geologist mula sa China. Imposibleng sumuko sila sa mga taong ito. Nang makita ng opisyal na sumang-ayon si Bai Xiaoro, napakasaya niya. Sinabi niya na kung mayroong anumang bagay na kailangan niya ng kanyang tulong, maaari lamang siyang magtanong. Nagdala rin siya ng mapa at iniulat ang lokasyon ng mga geologist. Kung tungkol sa lokasyon ng mga geologist, hindi nila alam. Team Leader Bai, mangyaring siguraduhing iligtas ang mga geologist na iyon. Sa oras na ito, sinabi rin ng opisyal na Chino kay Bai Xiaoro. Ang pangalan ng taong ito ay Fang Xiao. Isa siyang tenyente koronel at siya rin ang pinakamataas na namamahala sa hukbong ipinadala dito ng China. Siyempre, kung siya ay nahuli,
ang domestic archive ay magpapakita na siya ay namatay sa isang aksidente at hindi makilala ang kanyang opisyal na pagkakakilanlan. Gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Bai Xiaoro, kung may kailangan ka sa aming tulong, sabihin mo lang, sabi ni Fang Xiao. Kailangan natin ng ilang armas at bala. Sabi ni Bai Xiaoro, hindi niya binanggit ang kahilingang ito sa hukbo ng lokal na pamahalaan dahil napaka-atras ng mga lokal na armas at kagamitan. Ang magagandang armas ay ibinigay ng China, kaya mas mabuting tanungin ng direkta si Fang Xiao. Walang problema, sabi ni Fang Xiao. Pagkatapos nito, umalis si Fang Xiao at ang mga lokal na opisyal. Tanging si Bai Xiaoro at ang dalawa pang tao ang naiwan. Pagkatapos sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay pinangunahan ni Monkey upang makipagkita sa iba pang miyembro ng team. Dahil ang lugar na ito ay ang larangan ng digmaan, lahat ng miyembro ng koponan ay narito. Hey, buddy, hindi naman masama ang sasakyan na kakadrive mo lang. Saan mo nakuha? Habang naglalakad, kinausap ni Monkey si Huang Feng. Gustong-gusto niya ang kotse ni Huang Feng. Napaka-bulletproof noon. Walang problema nang tamaan ito ng mortar sa malapit. Bukod dito, ang kotse na ito ay talagang isang sports car, hindi isang mabigat na sasakyang militar. Mas nagustuhan niya ito. Nakuha ko sa kalsada, sabi ni Huang Feng. Para sa mga miyembrong ito ng National Security Agency, natural na hindi masabi ni Huang Feng ang sikreto ng sasakyang ito. Bukod dito, nagbago ang hitsura ng kotse na ito, kaya ayaw ni Huang Feng na magkaroon ng anumang problema. Masarap ang lasa mo, sabi ni Monkey kay Huang Feng at binigyan siya ng thumbs up. Team leader, nandito ka. Hindi nagtagal ay nakarating na silang tatlo sa kinaroroonan ng mga miyembro ng grupo, kasama na ang mga sugatan. Tuwang-tuwa silang makita si Bai Xiaoro. Bagamat isang babae si Bai Xiaoro, hindi naman mahina ang kanyang lakas. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng grupo ay lubos na kumbinsido sa kanya. Tumugon si Bai Xiaoro, pagkatapos ay tiningnan ng mga pinsala ng ilang tao. Naglabas siya ng ilang bote ng gamot mula sa kanyang mga braso at inihagi sa kanila. Sinabing, kapag pinalitan mo ang gamot, gamitin mo ito, mas magiging maganda ang epekto. Ito ba ay isang bagong produkto mula sa organisasyon? Sabi ng isa sa kanila. Ang National Security Agency ay madalas na may mga bagong bagay, at sa pangkalahatan, ang epekto ay mabuti. Kabanata 1309. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mali ang hula niya. Ang bagay na ito ay talagang hindi pag-aari ng National Security Agency, ngunit si Huang Feng ay pumunta rito upang ipagpalit ito. Matapos niyang malaman na delikado ang sitwasyon dito, napagtanto niya na maaaring masugatan ng mga tao, kaya ipinagpalit niya ang gamot na ito. Ang epekto ng gamot na ito sa paghinto ng pagdurugo at pagpapagaling ng mga sugat ay higit na mas mabuti kaysa sa totoo. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Hindi ito sa organisasyon, kay Huang Feng. Sabi ni Bai Xiaoro, nais din niyang ipaalam sa mga miyembro ng organisasyon ang tungkol sa mga kontribusyon ni Huang Feng. Si Huang Feng mismo ang nag-tiner nito, napakaganda ng epekto. Nagawa niya, bahagyang natigilan ang iba. Hindi nila akalain na may ganoong kakayahan ang bago nilang miyembro. Oo, muling tumanggaw si Bai Xiaoro. Bagamat may ilang problema sa pagkakayari ni Huang Feng, naniniwala pa rin sila kay Bai Xiaoro. Dahil sinabi ni Bai Xiaoro, tiyak na napakahusay nito. Kaya naman, sinubukan agad ito ng ilang nasugatan. Oo naman, ang epekto ay mas mahusay kaysa sa kanilang naisip. Ito ay mas mahusay kaysa sa gamot na ginamit nila noon. Ang ganda talaga. Masayang sabi ng mga yun. Para sa kanila, ang mabuting gamot ay isang kayamanan. Dahil sa kanilang pagkakakilanlan, madalas silang nasugatan. Sa oras na ito, ang epekto ng gamot ay partikular na mahalaga. Hindi nila inaasahan na may ganoong kamay si Huang Feng. Nang makitang mabisa ang gamot ni Huang Feng at bumubuti na ang sitwasyon ng lahat, natural na napakasaya ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Sinabi niya sa iba pang mga tao na nakatanggap lang siya ng balita. Iyon lang ang balita, ngayon ay aalis na kami kaagad. Kayong mga nasugatan ay manatili, ang iba ay magkakasama. Sabi ni Bai Xiaoro. Oo, walang tumutol sa mungkahi ni Bai Xiaoro, at naayos na ang usapin.
Pagkatapos noon, kumuha sina Bai Xiaoro at Huang Feng ng mga armas at kagamitan mula kay Fang Xiao. Dahil sa storage ring, sinamantala rin ni Huang Feng ang kawalang pansin ng mga nakapaligid na sundalo na maglagay ng maraming armas at bala sa storage ring. Sa ganitong paraan, hindi sila sasakit ng ulo tungkol sa kakulangan ng mga armas at bala sa mga sumusunod na aksyon. Bago umalis, lihim na pinakawalan ni Huang Feng ang maliit na agila at hinayaan itong mag-monitor sa hangin. Sa gayong kayamanan, ayaw itong sayangin ni Huang Feng. Nang handa na ang lahat, umalis na ang lahat. Maliban sa ilang mga nasugatan, kabuuang 6 na miyembro ng grupo ni Huang Feng ang lumahok sa operasyon. Dahil napakaganda ng bulletproof property ng sasakyan ni Huang Feng, at dahil kailangan nilang dumaan sa war zone, lahat ng 6 na tao ay nakaupo sa kotse. Buti na lang at may sapat na espasyo ang sasakyan ni Huang Feng, 2 tao sa harap at 4 na tao sa likod, walang problema. I didn't expect na hindi lang bulletproof property ng sasakyan mo ang maganda, pero sobrang comfortable din itong umupo. Bakit hindi ako nakatagpo ng ganoon kagandang sasakyan noon? Sabi ni Unggoy kay Huang Feng sa kotse. Ang mga rebelding hukbo sa labas ay patuloy na umaatake sa kanila. Ang mga bala ay tumama sa kotse, na gumawa ng mga tunog ng kaluskos, ngunit wala ni isang marka ang naiwan sa kotse. Sa makatuwid, ang lahat ng tao sa kotse ay ganap na hinalinhan. Buti na lang at hindi mo nadiskubre. Kung ginawa mo, matagal nang nawasak ang sasakyan na ito, sabi ng isa pang tao. Ang taong ito ay tinawag na Chi Hai, at siya ang sniper ng grupo ni Bai Xiaoro. Napakatibay ng sasakyan na ito, paano ko ito masisira? Hindi nasisiyahang sabi ni Unggoy. Gayunpaman, alam din niya na ang kanyang pagmamaneho ay medyo ligaw. Hindi na kayanan ng mga ordinaryong sasakyan ang kanyang paghihirap. Gaano man kaganda ang kotse, hindi nito kayang tiisin ang pagmamaneho mo, sabi ni Chi Hai. Obvious naman na maganda ang relasyon ni Chi Hai at Monkey. Nag-atake silang dalawa, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanilang relasyon. Naiintindihan na ni Bai Xiaoro ang ugali ng mga miyembro ng kanyang koponan, kaya hindi niya pinansin ang kanilang usapan. Sa halip, umupo siya sa front passenger seat at tumingin sa mapa. Ang lugar kung saan napapaligiran ng mga geologist na iyon ay 5 kilometro ang layo mula sa kuta ng kaaway. Sa tingin ko ay maaaring inilipat doon ng mga geologist na iyon, sabi ni Bai Xiaoro habang nakatingin sa mapa. Pwede naman, pero tingnan muna natin, sabi ni Huang Feng. Kasabay nito, inutusan niya ang munting agila sa himpapawid na pumunta at tumingin muna. Talagang magulo ang bansang ito. Halos kalahating taon na tayo rito, pero sa huli, halos araw-araw ay may digmaan. Napigilan ng rebelding organisasyong ito, at may isa pang lilito sa lalong madaling panahon. Kung hindi dahil sa pagtulong ng mga mamamayan ng ating bansa, matagal nang natalo ang hukbo ng gobyerno, sabi ng eksperto sa eksplosibo ng koponan na si Fan Shan. Tama, ang mga tao sa ating bansa ay karaniwang pumupunta sa trabaho at namimili, ngunit ang mga tao dito ay iba. Direktang tinatrato nila ang digmaan bilang bahagi ng kanilang buhay. Marami akong nakikitang 10 taong gulang na mga bata na may hawak na baril sa larangan ng digmaan. Ito ay talagang pambansang digmaan dito, sabi ni Monkey. Walang ibang paraan. Ang mga bansa dito ay may mga mapagkukunan, ngunit wala silang kakayahang minahan at protektahan ang mga ito. Natural, may mga taong tumitingin sa kanila. Ito ay lubos na may isip na magkakaroon ng paghihimagsik. Kung wala silang anumang bagay dito, walang sinuman ang magiging interesado sa lugar na ito, sabi ni Bai Xiaoro. Alam nilang lahat na sa ibabaw, ang bansang ito ay nakikipaglaban sa kanilang sarili. Sa katunayan, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang malalaking bansa. Naging tagapagsalita lang sila. Ang dahilan kung bakit ang mga malalaking bansa ay nakikipagkompetensya dito ay natural dahil sila ay interesado sa mga mapagkukunan dito. Hindi banggitin ang kamakailang natuklasan ng mga bihirang metal na ugat, mayroon ding mga ordinaryong ugat. Masasabing binigyan ng Diyos ang mga bansang ito ng magagandang mapagkukunan, ngunit hindi sila binigyan ng sapat na proteksyon. Ito ang dahilan ng kanilang trahedya. Totoo yun, sabi ni Chi Hai bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ngayon na ang mga ugat ay nasakop na ng mga rebelding hukbo, ang bansa ay labis na madidismaya, sabi ni Monkey, sabi ni Unggoy.
Kanina pa sila nandito. Natural, alam nila kung gaano kahalaga ang mineral na ugat na ito sa bansa. Masasabing sa suporta ng mineral na ugat na ito, magiging mas mabilis ang pag-unlad ng mga fighter jets at aerospace fields sa bansa. Halatang naiintindihan din ito ng ibang mga bansa kaya naman pinalakas nila ang kanilang puwersa dito. Bigla naman nilang naramdaman na medyo na-stretch sila. Maghintay hanggang sa iligtas namin ang mga geologist na iyon, pagkatapos ay mag-iisip kami ng isang paraan upang makita kung maaari naming ibalik ang ugat, sabi ni Bai Xiaoro. Sa iilan lang sa atin. Tanong ni Unggoy. Ngayon na ang mga puwersa ng gobyerno ay natalo, hindi natin alam kung gaano katagal bago sila makarating sa ugat. Kung gayon ay umalis na tayo. Sinabi ito ni Bai Xiaoro at tumingin kay Huang Feng. Kung hindi dahil kay Huang Feng, hindi siya maglalakas loob na sabihin ang ganoong bagay. Gayunpaman, kasama si Huang Feng, nagbigay ito sa kanya ng maraming lakas ng loob at kumpiyansa. Kabanata 13:10. Naramdaman ni Huang Feng ang tingin ni Bai Xiaoro, ngunit ngumiti lang siya at hindi nagsalita. Alam niya ang iniisip ni Bai Xiaoro, ngunit gusto talaga niyang pumunta sa mineral vein para tingnan. Kung hindi talaga gumana, aalis na siya. Sa isang tiyak na layunin, mabilis na sumulong si Huang Feng at ang iba pa. Sa daan, nakita rin nila ang sakuna na dala ng digmaan sa bansang ito. Sa huli, ang lahat ng ito ay mga guho. Ang mga bukirin na dapat sana ay sinasaka ng maraming tao ay tuwirang inabandona. Ang lahat ay abala sa pakikipaglaban sa digmaan. Sino ang magkakaroon ng panahon upang magsaka ng lupa? Kahit na ginawa nila, maaari nilang garantiya na ang mga bagay na iyon ay kanilang aanihin sa huli. Malamang nasakupin ito ng kalaban. Kung gayon, bakit sila magbubungkal ng lupa? Nasa harap, hinawakan ni Bai Xiaoro ang mapa at tumingin sa parang nayon na lugar sa harapan. Inihinto ni Huang Feng ang sasakyan. Medyo walang laman pa ang paligid. Kung patuloy silang sumulong, malamang na makita sila ng kabilang partido. Sa oras na iyon, wala silang magagawa kundi ang umatake. Ilang tao ang bumaba sa sasakyan at tiningnan ang sitwasyon sa di kalayuan gamit ang binocular. Bagamat hindi nila alam kung nasa loob ang mga geologist, medyo mahigpit ang pagtatrabaho dito. May mga bantay sa lahat ng dako, at maraming mabibigat na sandata ang nakaset up. Tumingala si Bai Xiaoro sa langit at nagsabi, malapit nang magdilim. Pagkatapos ng dilim, hahanap tayo ng paraan upang makapasok. Okay, sumagot ang lahat. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakamahusay na paraan ay ang pumuslit habang madilim. Kung sila ay direktang umatake, mayroon pa silang paraan. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga tao nila, at ang kabilang partido ay may hindi bababa sa daan-daang tao. Ang kanilang individual na kakayahan sa pakikipaglaban ay malakas, ngunit sila rin ay mga tao. Kung sila ay kinugkob, sila ay mamamatay. Sumang-ayon din si Huang Feng sa mungkahi ni Bai Xiaoro. Bagamat magagamit niya ang kanyang stealth skill para makalusot, sa pagkakataong ito ay hindi lang siya papatay ng tao, ililigtas niya ang mga tao. Sa makatuwid, kung siya ay pumasok na mag-isa at napapaligiran ng kaaway, imposibleng mailigtas niya ang mga taong iyon. Sa makatuwid, kailangan niya ang kooperasyon ng mga taong ito. Unti-unting nagdilim ang langit. Ang lahat ay nagpalit ng damit panggabing, na makakatulong sa kanila na makapagtago ng mas mahusay. Muling pinaandar ni Huang Feng ang sasakyan pasulong. Kapag ang kotse ay nagmamaneho sa gabi, walang anumang tunog, kaya hindi na kailangang mag-alala na matuklasan. Gayunpaman, maaari lamang niyang iparada ang sasakyan sa labas ng nayon. Kung pumasok pa sila, tiyak na matutuklasan sila. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang malakas na pag-atake. Bagamat hindi tinatabla ng bala ang sasakyan, walang katiyakan na direktang papatayin ng mga rebelde sa loob ang mga geologist. Sa makatuwid, maaari lamang silang pumasok. 2 tao sa isang grupo, hanapin ang lokasyon ng target. Tandaang makipag-ugnayan, sabi ni Bai Xiaoro sa lahat. Oo, mahinang sagot ng lahat. Pagkatapos, kumalat sila at palihim na pumasok sa nayon. Para kay Huang Feng, kasama niya si Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, alam ni Bai Xiaoro ang kanyang sikreto. Sa makatuwid, nang lumipat siya, hindi niya kailangang iwasan si Bai Xiaoro. Sa ganitong paraan, mas maginhawa para sa kanya na lumipat. Teryo na rin, sabi ni Huang Feng. Okay,
Nang silang dalawa lang, sinunod ng panig ni Bai Xiaoro ang utos ni Huang Feng. Hindi niya naramdaman na may mali dito. Hindi nagtagal pagkaalis nilang dalawa, narinig ang boses ni Monkey mula sa communication device. Leader, natagpuan namin ang Lone Wolf Mercenary Group. Pinuno, natagpuan namin ang mga taong may pulang sombrero. Nasa isang maliit na bahay sila sa timog silangang sulok ng nayon. Sa kabilang panig, nagulat din si Chi Hai. Mukhang nandito ang mga geologist, sabi ni Bai Xiaoro na may mabigat na ekspresyon. Sabi ni Bai Xiaoro na may mabigat na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na maliban sa ordinaryong hukbong rebelde, nandoon din ang mga dati niyang karibal. Binalak ni Bai Xiaoro na ipagpatuloy ang paghahanap, ngunit pinigilan siya ni Huang Feng at sinabing, hanapin natin ang mga taong may pulang sombrero. Hanapin sila. Medyo nalito si Bai Xiaoro. Tama. Sabihin mo sa iba na mag-ingat. Pagdating ng panahon, mag-iingay tayo at tingnan kung saan tatakbo ang mga guard. Pagdating ng panahon, malalaman natin kung saan nakakulong ang mga taong iyon, sabi ni Huang Feng. Pero kung alertuhan natin sila, hindi ba mas mahihirapan tayong iligtas sila? Tanong ni Bai Xiaoro. Okay lang. Nandito ako. May plano ako, sabi ni Huang Feng. Okay, tumango si Bai Xiaoro bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, sinabi ni Bai Xiaoro sa iba pang dalawang grupo, sasalakayin natin ang mga tao na may pulang sombrero ngayon. Pansinin ninyo ang mga galaw ng mga bantay dito at alamin kung nasaan ang mga geologist. Leader, gusto mo bang tumulong kami? Sa tingin ko mayroong hindi bababa sa 10 tao na may pulang sombrero, sabi ni Chi Hai. Hindi na kailangan. Nakita ni Bai Xiaoro si Huang Feng na umiling at sinabing, bantayan mo lang ang mga gwardya. Chi Hai, hanapin mo ang vantage point at direktang kontrolin sila. Naiintindihan, sagot ni Chi Hai. Isa siyang sniper, kaya napakahalaga ng vantage point. Bukod dito, ito ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mas malawak na larangan ng pangitain. Sa kabilang panig, sinamantala ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang gabi upang pumuslit sa maliit na bahay na binanggit ni Chi Hai. Sa oras na ito, 10 Amerikano ang nag-iinuman at nag-uusap sa maliit na bahay. Narinig ko na ang ating mga tao ay dumanas ng pagkalugi sa kamay ng National Security Agency ng China noong nakaraan. Tama na, sabi ng isa pang tao, nahuli na naman ang mga tumakas mula China. At saka, nabalitaan ko na nahuli sila sa headquarters. Sa sobrang galit ng amo ay muntik na siyang mabaliw. Sa huli, wala ni isang tao sa National Security Agency ang nahuli. Marami kaming nasawi sa panig namin, at mas marami pa sa panig ng pulis. Balita ko may naghahanap ng gulo sa boss namin dahil dito. Ang mga tao mula sa National Security Agency ay malakas, ngunit hindi sila sapat na malakas upang pasukin ang aming punong tanggapan, sabi ng malaking tao. Ilang beses na silang nakipag-away sa National Security Agency sa panahong ito, kaya natural na naiintindihan nila ang lakas ng National Security Agency. It must be those guys in China who slacked off. They Saturday in the office every day and don't have any sense of crisis. That's why they were able to break into the headquarters. We should let them stay in such a war-torn place for a while. Let's see if they dare to be careless. Sa gayong bansang nasalanta ng digmaan, ang kaunting pagpapahinga ay maaaring humantong sa kamatayan ng isang tao. Naunawaan ito ng lahat. Gayunpaman, bagaman naiintindihan nila, tila hindi nila ito nagawa ng maayos. Ito ay dahil alam nilang napakalayo ng war zone sa kanila. Bukod dito, higit sa kalahati ng mga tao mula sa National Security Agency ay nasugatan at nakulong sa war zone. Sa makatuwid, sila ay napaka-relax sa oras na ito. At least sila ay nasa mood na uminom at makipag-usap tungkol sa mga domestic matter. I'm going to relieve myself. Tumayo ang isang malaking lalaki at sinabi. Mag-ingat ka, may nag-aalalang sabi. Ano kayang mangyayari dito? Sapat na para hindi tayo maghanap ng gulo sa National Security Agency, casual na sabi ng taong iyon.